Dahil walang bagong chapter this week, ay tatalakayin muna natin ang mga pinakamalulupit na jabs sa Hajime no Ippo. Bullet. Ang bullet ni Sawamura ay parang bala, mabilis, diretso at tagos kahit may guard. Ginagamit niya ito sa kakaibang posisyon na parang tinutukan niya ng baril ang kalaban. Mula ron, kalahati na agad na nakaabante ang braso niya. Kapag binitiwan niya ang bullet, iniikot niya ang wrist, braso at balikat papasok sa dibdib. At pag binawi, ready agad sa isa pa. Dahil dito, napaka-compact at mabilis ang suntok. Ang bawat liko ng wrist ay nagbibigay ng purong puwersa sa isang tuldok, kaya kahit may depensa, ramdam mo pa rin. Kailangan ng matinding training at tibay ng pulso't balikat para makuha ito. At kapag ginamit ni Sawamura, para kang hinahabol ng bala sa ring. Susunod, ang signature move ni Ryo Mashiba, ang flicker jab. Ito ang jab na parang latigo, nanggagaling sa mababa, tapos biglang pumitik pataas. Hindi ito diretso, flicked siya, parang pitik ng wrist. Dahil dito, pwede siyang manggaling sa iba't ibang anggulo at sobrang bilis. Perfect to sa hitman style ni Mashiba, gamit ang haba ng braso niya, kontrolado niya ang buong ring. Pero huwag kang lalapit dahil pag nakalusot ka, mawawala na ang bentahin niya. Ang flicker ay mahirap basahin, pero kapag nakuha ng kalaban ang timing, pwede rin siyang i-counter, gaya ng ginawa ni Takamura laban kay Richard Bison. Ngayon naman, isang teknik na parang sayaw sa ere, ang hien o swallow. Isang suntok na inspirasyon sa mabilis at biglang likong lipad ng langay-langayan. Nagsisimula sa kaliwang jab, babawiin pero hindi ng buo. Tapos biglang ibabalik na parang lumipad pabalik, pwedeng maging hook, uppercut o balik sa jab. Ang bawat galaw ng pulso't siko ay nagbabago ng direksyon, kaya sobrang unpredictable. Kung gagamitan pa ng feint, lalo kang malilito. Pero delikado rin ito para sa user. Kung mahina ang wrist mo, mapupwersa. Kaya nga si Kimura, nung unang gumamit, halos di na makapagpatuloy. Sabi nga ni Mike Elliott, bantayan mo ang paa. Kapag dumidiin sa sahig, paparating na ang hien. Siyempre, hindi mawawala ang pinaka-basic pero deadly move, ang jab. Mabilis, matalim, at kadalasang pambukas ng atake. Ginagamit para sukatin ang distansya, pigilan ang kalaban, o iset up ang mas malakas na suntok. Pero wag mong maliitin, si Ricardo Martinez nga kaya mag-jab ng walang galaw sa balikat, at si Ippo Makunuchi, ang mga jabs niya ay kasing bigat ng straight. At ito na ang pinaka-misteryosong jab sa lahat, ang motionless jab. Walang balikat, walang siko, walang preparasyon, isang suntok na parang nag-teleport. Ginagawa ito ni Ricardo sa pamamagitan ng perfect alignment ng kamao, balikat at target. Halos di mo makikita kung kailan siya susuntok, bigla na lang tatama. Dahil dito, mas mabilis, mas mahirap basahin, at pwedeng agad mag-shift sa hook o uppercut. Isipin mo, isang suntok na walang senyales pero may halong thunderbolt na impact. At sa huli, ang paboritong finisher ni Hayami, ang shotgun. Sunod-sunod na jabs at straights na parang ulan. Kapag nagsimula na siya, halos walang pagitan ang bawat suntok. Ginagamit niya ito para guluhin ang kalaban, pigilan silang makalapit o tapusin ang laban ng mabilisan. Kung mas mahina ang kalaban, mababasag agad ang guard nila. Pero kung marunong kang lumusob at manatiling steady, pwede mong mapigilan ang bugso ng shotgun kung hindi ka patatamaan ng una. So ayan, mula sa bullet hanggang shotgun, bawat technique ay may sariling karakter at diskarte. Hindi lang lakas ang laban sa ring, kundi utak, bilis at timing. Kung gusto mong matuto pa ng mga technique sa Hajime no Ippo, like, share and subscribe para sa sunod nating boxing breakdown.